Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon ito, si Mayora, susuko na po, Your Honor. Ano nga where is Alice or finding Alice? Okay. So, sabi nung kanyang abogado ay ano na raw po si Mayora, susuko na raw. Alright? So, hanapin natin yung kanyang where is that? Ito. Nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. She's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction ng Senado. Kung Yun. Diretsuhan na ha. Oh. Ako naman natutuwa po ako na nandito. Kung talagang nandito pa nga. Kasi nga sa pantaha ko nga, sabi ko nga na nakaraan, sana mali ako na wala na si Alice dito. Kasi napansin ko noon, pagkatapos ng executive session, nag-press ko nitong sila Risa Ontiveros, tsaka ibang mga senador. Ang sinabi nila, nangilabot ako sa mas marami pang natuklasan namin sa executive session. And afterwards, eto na finding Alice na. Diba? Tapos sumalingaw-ngaw na rin yung mga balita na si Alice ay pwede bang gawing state witness. Sabi naman ni Gatchalian, now hindi siya pwedeng gawin sapagkat lumilitaw sa mga dokumentong ito na hawak namin, siya po ay isa sa mga most guilty. Siya nga isang guilty kasi siya yung nagdala ng pogo sa Banban. Tapos yung mga dokumentong natatagpuan ay nandoon ang kanyang pangalan. Diba? Pirmado niya. May mga bills ng kuryente na sa kanya nakapangalan, yung tipong siya yung nagbabayad. So kailangan malinawan po yung lahat ng yon. So ngayon, nandito po si Mayora, sabi ng kanyang abogado, ulitin natin. Ayon sa abogado ni Go, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Diba? Nasaan? she's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction ng Senado. Kung atin mag-susurrender siya ngayon, matagal siya madidetain hanggang sa next hearing, which is I think on July 29. Okay. Diba? So alam nyo na ha, kung kailan po posible siyang lumitaw, so July 29. Kasi nga, kung ngayon naman lilitaw, anong petsa pa lang? 18 pa lang. Di ba, halos 2 linggo pa siyang matitenga yung beauty niya dun sa loob ng detention facility ng Senado. At ang kanyang tulugan ay multiple layer ng ano ba tawag doon? Hindi naman double deck yun, multiple layer deck yun, di ba? Dalo siya. Siyempre, during the hearing na, di ba? Yun. So ngayon, ang tanong, makukulong ba si Mayora? Siyempre, may detention center. May detention facility ang Senado. Makukulong po siya. It's a detention facility na. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with bunk beds, katabi mismo ng PNP. In-inspection ko na at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go. Ayun. So talagang in-inspection niya lahat-lahat ha. Eto, dito ko nagulat sa sinabi niya. Ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak. Kasama yung kanyang mga kamag-anak. Wala na nga yung mga kamag-anak niya rito. Sibat na. Maayos naman daw ang lagay ni Nancy Gamo, ang sinasabing accountant ni Go na unang maaresto nitong weekend. Ayon pa kay Escudero, oras na mahuli o sumuko si Go, pwedeng hilingin ni Go na mapalaya siya. Pero yan ay kung papayag ang komiting pinamumunuan ni Senadora Risa Ontiveros. Yun. So pag pumayag si Risa, Kumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito, pero mag-a-attend na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance, kilala ko sa komunidad, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Ayon sa abogado, okay, so sabi niya ha, kung papayagan ng komite ni Risa Ontiveros, walang reason para hindi niya rin pupayagan. So mangyayari niyan, kada hearing, padalo-dalo, papunta-punta at kailangan religiously talaga, dadalo si Alice Go. Pero paano naman yung kasong isinampa sa kanya sa ombudsman? Di ba? So, paano yun? Hindi pa ba siya dapat na makulong? Dahil yung kasong isinampa sa kanya, yung may human trafficking, ito po ay non-bailable offense. Tama? Oh. Well, the fact is this. Kaya po sinasabi ni Senate President na pwede naman siyang hindi makulong basta makumbinsi niya. Kasi nasa determination pa rin ang ombudsman ng probable cause. Okay? Yun pa, tinitignan pa nila. Meron bang mga sapat na basihan o posible nga bang ginawa niya to, sangkot siya rito?
Yun, ganun po ang sagot na ini-establish pa ng ombudsman para sa isipan nila. Then, pag nakumbinsi sila na, the answer is yes, then that's a time na yari si Alice sa kanila ipakukulong. Ang masaklap niyan for Alice is, kapag nandun siya sa Senado, sinabi nila na, hindi ka namin ikukulong kasi nangako ka naman, nadadalo ka na, at eto, marami ka nang ni-reveal. Pero oras na maglabas na ng kautusan, iba na usapan doon. Di ba? So, aarestuhin na siya. At ang tanong, saan po siya madidetine? Hindi na po sa Senado. Malilipat na po siya ng ibang kulungan. Okay, kulungan na po talaga. And then, hindi po siya mapapiyansahan yun dahil yun po ay non-bailable offense. Ngayon, napakarami kasi ng hiwaga dito kay Mayora. Dahil sa mulat sa pulpa na kasinungalingan, na hindi siya nakapag-aral pero nag-aral pala rito sa malapit sa amin sa Grace Christian College. Tapos yung mga naging kaeskwela niya, sinasabi nila na mas matanda siya sa kanila at hindi barok-barok yung kanyang Tagalog, pero yung accent niya na narinig nila noon sa Senado kumpara sa totoong accent niya nung sila estudyante pa lang ng grade 1 at grade 2, talagang fluent yung kanyang Mandarin. Diba? So, ibig sabihin, pati po yung accent niya, pinipeki rin ni Mayora nung nasa Senado. Diba? So, ito pa yung ugali na pagkabuli, nangungurot, at yan rin yung na-observe ko dyan sa Senado, kahit napakyot, yung patuloy kang magsisinungaling, patuloy mong lolokohin yung mga senadores, talaga ugaling, ang makakagawa lang yan yung may pagkabuli talaga na pag-uugali. Diba? Kasi sa kakukuha ng lakas ng loob, mang ganon. Etong mga tao ito, kaya kang ipakulong. Diba? Mag-angat lang ng daliri yan sa kulungan ka pupulutin. Pero tuloy-tuloy pa rin siya. So, sa dalawang beses na pagharap niya ron. Diba? Tapos, homeschool, yung mga ganon niya. So, marami siyang dapat ipaliwanag. Doon pa lang sa kanyang pagkatao, paano nangyari, sino yung nakaisip, sino yung merong design ng kanyang Alice Goo personality. What's the purpose? We're coming in the Philippines. Ganoon naman pala, napakayaman nyo naman palang pamilya. Diba? Bakit sumali ka pa sa politics? So yan po. Tapos yung involvement niya na rin diyan sa Pogo, kailangan malinawan niya po ng maigi yan. Kaya lang ang tanong, meron pa po bang talagang credibility si Alice Goo? Diba? No. Alam niyo, para sa akin, hindi ako pabor na na yung sinasabi ni Cheese na kapag pwede siyang palayain. Baka mamaya magbigay ng information na para maligaw. 'Di ba? Maligaw yung nagiging investigation ngayon. Pero isang bagay rin naman na posibleng mangyari dito ay ikanta niya kung sino-sino talaga yung mga involved dito sa Pogo. Alam naman po natin kung sino talaga ang godfather ng Pogo. Na ibig sabihin, godfather, si dating Pangulong Duterte, siya ho kasi talaga naman ang nagpasok ng Pogo rito. And then doon nga sa naobserbahan ko, ay noon pa, 2016 pa nga lang, kahit i-google nyo yan makikita nyo ron, sinasabi na sa Wikipedia na 2016 pa lamang nagpa-process na ng lisensya ng Pogo ang PAGCOR. Kasi tatlo pong klase ng ng services. Meron diyan yung BPO side, ito po yung back office. Sila yung mga nagpa-process ng mga credit cards, yung mga nag-decline, yung mga accounts na nag-sign up pero nagkaroon ng problema, so tatawag sila, mag-chat. So yun po. At yan yung kauna-unahan nating Pogo dito since 2003 pa lamang. Alright? So gaming back office ang tawag namin noon dyan. Tapos ito, sino ba presidente noon? Lori Arroyo. Tapos sumunod, nagkaroon ng teka, hinaano natin yung mic. Siya bang malakas? Okay. So ito. So ngayon, nung kalaunan, hanggang sa dumating na yung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang yung tatlong services, kinumpleto na, pati yung operation, yung pagsusugal online, nandito na sa Pilipinas. Ang masakit dito kasi yung mga pang-aabuso
Diba? Hindi naman po mga Pilipino ang inaabuso, yung mga ginugulpi nila, tinotorture nila, dayuhan naman. Pero 'di ba bilang tao, tama lang naman na mag-care tayo na labanan yung ganyang klaseng ginagawa nila. Katulad sa mga call centers, may mga target kami, may mga sales targets kami. Pero hindi naman ganyan na kapag hindi mo na-hit, gugulpihin ka, papatayin ka. Kami naman matatanggal ka sa trabaho, 'di ba? Kaya gano'n magsisikap ka kung gusto mong stay sa company. Pero sa kanila ibang klase, 'pag pumasok ka sa Pogo, wala ng labasan, 'di ba? Imposible namang hindi ho nakakarating kay Mayora 'yun kasi bago pa matuklasan yung Banban Pogo, ano na, alam na ng mga tawag dito, nababalitaan na ng buong Pilipinas yung nangyayari sa Pogo. Panahon pa nga lang ni dating Pangulong Duterte kung di ako nagkakamali, dito ho sa papunta yata sila ng Parañaque noon, yung isang sasakyan, I don't know kung nalaman nito ni Go Philippines, dito ho sa'min sa Araneta Avenue, meron hong, isa sa mga van, tumalon. Oo, yung, dalawang lalaki yata yun, tumalon mula sa van nung mabuksan niya yung bintana. Bakit? Kasi hindi ito ang pinangako sa kanila na pagtatrabahuan nila. So nagulat na lang sila nang dumating ng Pilipinas, tapos yung trabaho nila dinadala sila doon sa Pogo site. 'Di ba? Grabe. Eto nga yung sa Cavite lang. Oh, yung Cavite na yan, may issue rin dati diyan, pero buti ngayon walang aligasgas, hindi natin alam. Kasi yan island 'di ba? Isa lang yung pasukan. Wala kang ibang lalabasan doon. Dapat po yan sinisilip din ng gobyerno yan. 'Di ba? Hindi porke taga Department of Justice yung dating may-ari ng Pogo Island na yan, palulusutin na lang yun. 'Di ba? Hihintayin pa ba natin na may mag-report na naman, may mangyari na namang hindi maganda? 'Di ba? So dapat talaga yan, sinusuyod na yan at tinututukan. And then for the president, tawag dito, although sinasabi nga na kapag binan mo ang Pogo, ang gagawin yan mag-underground lang yung mga yan, 'di ba? Pero palagay ko dapat talaga hindi man ito i-ban ng presidente, i-ban natin dito yung pagpasok ng mga Pogo. Tapos maging sobrang higpit tayo sa pagpasok ng mga Chinese nationals dito sa Pilipinas. Tignan, 'di ba? Para lang maiiwas din sila. Kasi nangyayari ho pala rito, ito hong mga inche kapag dumarating, sila po ay pinipick up ng sasakyan sa Chinese embassy at binadala sila doon sa mga Pogo hub. Dati dito sa may Ortigas meron diyan sa may, Podium yata yun, Podium. Meron doon, pero wala na. Marami nang nawala. Panahon pa ni Duterte, marami na rin hong nawala na Pogo rito nung magkaroon ng pandemic. Now, going back dito, paano ko sinabi na hindi naman nakakapanibago o nakakagulat kung si Duterte ang ikanta niya na godfather ng Pogo rito. Totoo naman na kanyang talagang ginarantiyahan na nakataya ang kanyang posisyon, 'di ba? Na sinasabi niya nga na sa kanyang kapanahunan malinis ang Pogo. At dito lang naman yan sa Metro Manila, wala sa mga probinsya. 'Di ba? Paano niya na siguro na walang ganung sama na mangyayari dun sa mga Pogo sites? Diba? Tapos bago siya umalis sa pwesto, wala na silang ginawa. Ganung may mga nababalitaan na rin hindi maganda na nangyayari sa Pogo. Diba? Tapos bago pa kung ang dahilan naman po nito ay dahil sa pera, kaya niya pinapasok ang Pogo. Isa ho itong malaking kalokohan kasi po ang Pogo bago pa magkaroon tayo rito ng pandemic, pinapasok niya na ang Pogo. Na-stop ang Pogo nung magkaroon ng pandemic. At yung karamihan ay lumipat na po dito sa ibang lugar na dito sa Southeast Asia. Na medyo maluwag-luwag yung mga restrictions nila. Kaya yung ilang natira rito, 49 yata, ang problema yung mga natira, ito po yung mga hawak ng mga sindikato. Ang masakit pa, involved
Itong mga kaibigan niya like ni Michael Yang. Di ba? Kaya i-establish pa nila Rizzo Ontiveros, naku, unang-una given na yun eh. Alam na ng lahat yan. Duterte may connection talaga yan dyan sa Pogo sa pagpasok pa lang. One time nadulas din ang bunganga nito ni Harry Roque na ang Pogo kaya importante sa Pangulo dahil nagbibigay ito ng pera, ng resource income sa Pangulo, biglang bawi na sa gobyerno. Di ba? Kaya mainam nito para sa akin, for Alice Go, tama na sumuko ko nandito sa Pilipinas. Diba? Ikwento niya na ng totoo. Yung totoo talaga, lahat-lahat. Nang sa ganun, ang maging parusa na lamang po sa kanya rito ay yung persona non grata, tapos i-deport na siya pabalik ng China. Kasi puro kasinungalingan. So she's now being a undesirable alien. Kasi kung gusto lang naman po niya talaga na magsilbi sa Pilipinas, di ba? Gusto lang niyang maging Pilipino. Actually, may proseso naman na dapat na tinagdaanan nila Kaya lang, di ba? Kaya sabi ko nga, dapat malaman dito, who designed all this? Di ba? Ano yun? Mukhang alam mo na ang script ng mga boss. Anong script? No, that's not story. Okay, hindi po story yung ginagawa ko. Okay? Kaya, gano'n. Kasi kung titignan nyo lang naman sino nagpasok ng Pogo dito sa Pilipinas? China opposed that idea. Pero ang ginawa, pinilit ni Duterte. Diba? Nung pinilit, diba? Walang nagawa na yung China noon. Pero wala rin naman silang pakialam as long as hindi yung mga nationals nila yung nanakawan ng pera. Di ba? Kaya lang, ganun talaga sa Pogo. Andiyan ang scamming. Tapos yung love scam nila. Naiibigin yung tao, ganun-ganun. Racket nila yan Ay, nako. Kasi kung tutuusin, wala naman ako makitang dahilan. Kung i-reviewin ninyo, kung susundan nyo yung pinagmamalaki dati ng nakaraang administrasyon, na mula nung pag-upo nila, nag-enjoy sila doon sa magandang takbo ng ekonomiya na minana nila noong panahon ni Pinoy. Diba? Lagi ko ang sinasabi, during the first 3 years of the next administration, ito po ay mayroon pa po itong malaking epekto buhat sa mga ginawa ng nakaraang administrasyon sinundan nila. Katulad na ngayon kay PBBM, diba? Nararanasan natin yung ganito, problema sa agrikultura, taas ang presyo ng mga agri-products, lalo na ng bigas, problema sa asukal, diba? Pag-upunin na PBBM, it is not because of the current president, but it was because of the previous administration. Paano nila anong ginawa nila doon sa kanilang kapanahunan? Diba? So dito ganun din to, sa may Pogo na to. Mainam nga po ngayong panahon ni PBBM, nauungkat na yung mga problema. Bakit? Unang-una kasi, wala na po sa pwesto ang Godfather. Di ba? So, kailangan natin ng mga senador na mayroong mga totoong tapang at malasakit sa bayan. Hindi ako naniniwala na ang Pogo investigation ay politicking. Dahil si Rizzo Ontiveros kakapanalo lang ng 2022 kasabay ng Pangulo natin. Diba? At kung ito naman po ay in aid of 2028 election for presidency, well, she's doing a good job. Diba? Kasi walang ibang mga senador ang naglakas ng loob na mag-investigate ng ganito sa Pogo. Tanging opposition lang. Na hindi pa nga si Coco Pimentel kasali. Just Rizzo Ontiveros lang. Diba? So malaking tulong din sa ating Pangulo. Yan ho yung kagandahan kapag ang presidente, ang hangad nito ay yung merong pagkakaisa rather than awayan ng awayan. Diba? Alright, so iwan na natin ito. Well, at least alam nyo na kung kailan ito posibleng magpapakita at kung anong dahilan. So July 29, 2024, abangan po natin. Okay, yan po yung susunod na hearing.